is Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Scorpio. Scorpio, ikaw ngayon ang bibigyan ka ng reading at aalamin natin kung ano ang meaning ng mga angel number na nakakita mo sa orasan, sa plate number, sa mga resibo. At as usual, Scorpio, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Scorpio, maraming salamat sa mga nag-request ng personal reading, video call, connecting with your loved one, and Akashic record reading. At maraming salamat din po sa mga feedback na binibigay niyo sa akin. Okay? So, ngayon, Scorpio, alamin natin kung ano ba ang meaning ng mga angel number. Bakit mo nakakita yan? Bakit sila nagpapakita? Dahil hindi naman coincidence yan, Okay? May meaning kasi yan, kaya may mensahe kasi yan, kaya nakakita mo. Meron ang nagtatalsikang baraha sa iyo, Scorpio. Kuha pa tayo ng dalawa. Sana may kamansik. Ayan lang. And, ayan. Okay, so meron tayong esoteric na baraha. Naka-Japanese kasi siya, kaya hindi ko na babasahin siya, hindi ko na ita-translate. Yung mensahe na lang ang babasahin ko sa inyo dito, Scorpio. Pero, teka lang, nakakita ko kasi dito sa iyo, Scorpio, parang nawalan ka na ng gana, nawalan ka na ng pananampalataya, panghihina ng loob, kawalan ng kapanatagan, ano pa ba? Feeling mo siguro, parang lahat na lang kaaway mo, lahat na lang against sa'yo, parang everything has turned against you, yung ganun. Feeling mo siguro, yung kaganapan sa buhay mo, okay, meron kang 19. Feeling mo siguro, Scorpio, yung lahat ng mga kaganapan na nangyari sa'yo, hindi mo ma-overcome. Okay? O yung mga pagsubok na natatamo mo, nagaganap sa'yo, parang feeling mo, wala nang katapusan. Angel 8, power and obstacles and challenges. Angel number 5, which is dito, 8 plus 5, 13. 1 plus 4, at 1 plus 3, 4. Then dito angel number 10, 1 plus 9, 10 or 19. Oh, sorry. Meron pang, 9. 9, solitude. Nawalan ka siguro ng tiwala. Nawalan ka ng tiwala sa tao, sa sarili mo. 5, 9, 5. Okay. Meron na akong validation sa mga baraha mo dito. So, masasabi ko, baka ikaw mismo, Scorpio, sa sarili mo, sari-sari ang nakikita mo, and merong time na hindi mo nagawang i-voice out lahat ng mga nararamdaman mo, kinikimkim mo siguro, at parang kasi nga nawalan ka na ng pag-asa dito, nawala na yung motivation mo, maaaring ayaw mo na rin mag-challenge, feeling hopeless, which is sinasabi sa'yo ng angel number, hindi, may kakayahan ka, may power ka. Kung feeling mo nasa dark side ka ng buhay mo, nasa kadiliman ka, no, hindi. Dahil anytime pwede mong ilipat ang sarili mo sa liwanag. Kaya mong i-switch ang negativity sa positive. Kaya na andito ang angel number 19, which is 198. 99 niya, di ba? Kung ito 1 plus 8, 9. And then 19 plus 8, 27. Bagsak din 2 plus 7, 9. Meron kang 9 dito. Meron kang 55. Nakakaramdam ka siguro ng pagkatalo, Maaaring hindi lahat sa inyo, pero yung iba.
At Scorpio, malamang na malaki ang naging epekto nito sa iyong pag-iisip, sa mga kilos mo. Siguro, Scorpio, naghangad ka na parang, kumbaga, naghangad or nagdasal na parang hanggang kailan gusto ko nang matapos, gusto ko nang malampasan. Parang, kumbaga, bakit ko ba nararanasan ng ganito? Maring kinukumpara mo ang sarili mo sa iba, sa kaibigan mo, sa mga tao na sa paligiran mo, ano? Kinukumpara mo ang sarili mo, tapos bakit sila ganito, na-overcome nila yung mga problema nila. Let's say na, for example lang, Scorpio, no? Siya may problema rin siya. Kung ano mang problema ng taong yun, ano, na para sa'yo nakakita mo. Tapos, parang nakayanan niya. Bakit ako hindi ko makayanan? O may kung anong iniisip ka na nilalayo mo ang sarili mo. Nakakaramdam ka ng matinding self-criticism. Lost hope ka na about sa romance, wala na eh. Parang feeling hopeless ka na. Or ikaw mismo, yung sa person mo, kahit na hindi pa kayo hiwalay, kahit na anumang relasyon ang meron kayo, sitwasyon meron kayo, pero parang inisip mo, ay, itong taong to hindi na magbabago. Ay, itong taong to parang hindi na babagay sa'yo, or hindi siya yung tipo ng tao na makakatuwang mo. Just like, kung mag-asawa kayo, may mga anak kayo, parang meron ka ng ganong klaseng, hindi itong taong to ang makakatuwang ko sa pagpapalaki sa mga bata, hindi ito ang taong makakatuwang ko pag ninegosyo, hindi ito ang taong ipaglalaban ako. Parang feeling mo na magkaiba kayo ng mundo. Hindi siya yung tipo ng tao na inaasahan mo. Kaya feeling mo parang mag-isa ka lang. Feeling mo parang sinosolo mo lang lahat ng problema, lahat ng kaganapan ng meron kayo, na wala kang katuwang, wala man lang tumutulong sa'yo, hindi man lang tinatanong kung okay ka lang, kung ano ba may problema ba or kung ano. Which is, kung totoo siya, meron ka naman kasing power din. Kaya malamang yung person mo, ang nangyayari, matapang ka naman. Malakas naman ang loob mo. Kaya, parang meron din siyang ganong side na maring para sa kanya, hindi mo na rin siya kailangan. Or dahil nga meron siya nakakitang ganon, na feeling niya, hindi mo rin siya kailangan. So, meron kayong mga kanya-kanyang haka-haka, kuro-kuro, na hindi nyo kasi nilalabas. Hindi nyo pinag-uusapan ng masinsinan. Sinasaloob nyo lang. Kaya, ito ang sinasabi sa'yo ng mga angel number na to. Unang-una, kailangan yung baguhin dahil meron ka angel number 5 at 2 pa yan. So, kailangan mong baguhin yung mindset mo, yung pamamaraan mo, yung kilos mo. Okay? Kasi, ikaw mismo, unang-una, binibigyan mo ng self-criticism ang sarili mo at yan ang kailangan mong baguhin. Binibigyan mo ang sarili mo ng limitasyon, kakulangan, at isa rin yung kailangan mong baguhin kaya binibigyan ka ng angel number 55, which is 10 din yan, plus 5 plus 5, 10, 1 plus 9, 10, angel number 10, 10. Malamang nakakita mo na yan sa oras. So, tingin ko, Scorpio, meron kang kasing pag-uugaling, pag-aalinlangan mo rin sa sarili mo, at malamang na, hindi ko alam kung anong relihiyon mo, no? May masasabi kong pagkawala ng pananampalataya. Kasi yung ganyang klaseng, baka siguro dati meron kang relihiyoso ka or nagdadasal ka, then after nang nakaranas ka ng kung ano man, or baka yung iba sa inyo talagang before pa lang hindi ka talaga madasalin or wala kang pananampalataya mismo sa tao, sa karelasyon mo or sa sitwasyon, sa may kaganapan na almost lahat dinadaloy mo sa negatibo. Kaya imbis na meron kang karelasyon, napuputol agad, madaling magkahiwalay,
So, meron kang ganong klaseng mga negative action, negative thinking. Kaya yun ang kailangan mong baguhin. Kaya pinapadala sa iyo ng gabay mo or ng universe ang angel number 5. Kasi panahon na para mag-change ka. Alisin mo na yung pag-aalinlangan mo at manampalataya ka sa universe, sa Panginoon, kung ano man ang relihiyon ang meron ka. At yung paghusga mo sa kaganapan sa buhay mo, sa sarili mo. Kasi isa pang dahilan yan, kaya nawalan ka ng self-confidence, nawalan ka ng tiwala sa sarili mo, or baka ikaw ang Scorpio na, kasi nagdadalawa dito no? So, dito puti ang buhok na lalaki, masculine energy with lion dito, which is parehong power ang nakakita ko. Dito, angel number 8. Maganda nga sana, angel number 8, Pero, ang nangyayari kasi sa'yo, nagiging strict ka dito. Nagiging strict na STOIC ha. So, ikaw ang Scorpio, nagiging stoic, I'm sorry. Hindi ko alam kung ano ang correct pronunciation. Pero ni-spell ko, STOIC yun. Stoic. So, ikaw ang Scorpio na stoic kasi sa sarili mo. Tinatago mo ang tunay na nararamdaman mo. Yung tunay na gusto mong sabihin, gusto mong ilabas, hindi mo mailabas-labas. Siguro masyado mong hinihigpitan talaga ang sarili mo or pinapansin mo lang ang negative sides. Doon ka lang nakafocus. Doon ka lang palaging, yung utak mo, pabalik-balik. So, maaring feeling mo na hindi ka pa sapat, meron kang kulang, or iniisip mo siguro sa sarili mo, ay hindi ako nababagay sa person ko, or kung ano man ang naiisip mo na walang katotohanan. Hindi totoo yun. Isip-isip mo lang yun, kuro-kuro mo lang, haka-haka mo lang yun. At saka dito, Scorpio, meron tayong obstacles and challenges. Okay? Actually, ito rin pareho sila ng Dito naputol na dito. This angel number 5, 55, 95. Or baka oras nakakita mo. 8:59. Nakakita mo na siguro sa orasan yan. 59, 5 plus 9, 4. 14. Diba? Tama, 14. So, 14, 1 plus 4, 5 din ang bagsak. So, meaning, sinasabi sa'yo dito ng angel number na to, Scorpio, ang pagdududa mo at pagkawala ng pananampalataya, hindi mo lang alam, ina-apply mo yan sa isipan mo. Kundi sa isipan mo, sa damdamin mo. Kaya nabablock yung throat chakra mo dito. At nagre-reflect yan sa outer na pagkatao mo, sa buhay pag-ibig mo, sa kilos mo, sa pananalita mo, sa pangkalahatang pagkatao mo. Ganoon na rin kung anong kaganapan ang meron sa relasyon mo, sa mismong pinakabuhay mo. Dahil ang buhay pag-ibig mo, hindi lang naman umiikot sa pag-ibig, sa everyday life mo yan, sa trabaho mo. Lahat-lahat kasi ang konektado. Kaya yun ang sinasabi sa'yo dito. Kaya hindi mo alam na yung mga struggle na iniisip mo na struggle, hindi ka naman bibigyan ng universe ng kung anong pagsubok, kung anong obstacle, kung anong mga challenges yan na hindi mo ma-overcome. Lahat makakayanan mo. Lahat magagampanan mo, lahat ma-overcome mo at mapapalitan mo, maisiswitch mo from dark to light. At may kakayahan ka, may power ka. Kung ikaw ang Scorpio na matagal ng, let's say, wala ka ng karelasyon, matagal ka ng walang karelasyon, malamang na hindi mo namamalayan. Ikaw mismo, kinukutya mo ang sarili mo. Malamang siguro iniisip mo na meron kang mababa ang pagtingin mo sa sarili mo. Kasi hindi ako maganda, hindi ako gwapo, or hindi ako edukada, hindi ako mayaman. Kung anong mababang pagtingin mo ang meron ka sa sarili mo. At malamang yung ganyang pag-uugali mo ang nagtutulak sa'yo, papalayo sa taong imbis na meron ka opportunity,
merong darating sa yung kung anong swerte, kung anong magandang kapalaran, pinupush mo yan. Ikaw mismo ang nagtataboy dahil sa negatibo mong pag-uugali. Tinutulak mo. Imbis na may maganda kang romance life, may maganda kang karelasyon, may taong 42, woman holding a coin. Imbis na merong taong magkakagusto sa'yo dito, ikaw mismo, Scorpio, or meron kang, let's say, meron kang karelasyon, tapos meron kayong hindi pagkakaunawaan dahil sa negatibo mong pag-iisip, kung ano-ano na lang nasasabi mo, lumalabas sa bibig mo, na hindi naman totoo. Wala naman talaga sa tunay mong damdamin. Kumbaga, nadala ka lang. Maaaring yung iba sa inyo, nagger, or masyado kang super na lahat na lang na naisip mo, nilalabas mo sa bibig mo. Kung totoo siya, hindi naman ganun ka. Wala, ganun ka lang. Salita ka ng salita, mabunganga ka. Kaya yung person mo, yun ang nagiging imbis na yung person mo, merong pang gustong magsama kayo, or kahit man mag-sorry siya, ikaw mismo ang nagpapagulo ng sitwasyon nyo. Kaya napuputol ang inyong samahan. Na kailangan idikit mo yan Dahil sa negative na action mo, dahil sa meron kang self-criticism, pinapababa mo ang sarili mo, meron kang, kasi lumalabas yun parang hindi kasi ako maganda, yung insecurities. Ngayon, yun ang sasabihin mo sa sa karelasyon mo. Pag halimbawa, naglalakad kayo sa mall, nakatingin ka na naman doon, ganyan-ganyan, magiging ka, kasi lumalabas yung insecurities mo. Ngayon, kung tutuusin yung iba sa inyo, malamang, Scorpio, hindi kayo nag-voice out, or yung iba sa inyo, lahat bino-voice out nyo. Kaya naririndi itong inyong karelasyon. Pero ang sinasabi sa'yo dito ng angel number, huwag mong gawin yung ganyang klaseng ugali mo dahil meron kang sariling kakayahan, meron kang sariling kagandahan. Magandang loob, magandang paano ba natin nakuha yung barahan natin. Anyway, number naman ang aanuhin natin dito. So, ganito. Yan. Meron tayong 42, 26, 20. Oh, ayan. Ay, puro 20 nasa line of 2 ka 28, 29. Majority sa mga baraha mo na nakikita ko dito, meron kang angel number 2, 2, 2, 2. And then, 9, 9, 9. 9 ka. Then, eto, 6. 4 plus 2, 6. Dito ka, 6. 6 plus 6, 12. 12, 1 plus 2, 3. Angel number 3. Okay. So, dito, hindi mo namamalayan, yung sarili mong pag-uugali, yung sarili mong character, yun ang nagtutulak sa'yo, papalayo sa imbis na merong magandang samahan, hindi naman yun ang kumbaga meron kang negative pattern dito na hindi mo namamalayan, ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mo ng solitude. And then, mag-isa ka. Baka pati sa kaibigan mo. Ilang ka rin, aloof ka rin. Nilalayo mo na para hindi ka na nakakipagkaibigan. Kaya nagiging makitid ang iyong social environment dito. Actually, Scorpio, isa rin yan So, sinasabi sa'yo ng angel number na to. Ang dami mong angel number line of 2 20, 28, 29. And then, meron ka ditong, yes, meron kang envy and victory and the world. So, ikaw ang binibigyan mo ang sarili mo ng makitid na pangunawa sa social environment. Kailangan mo ng development dito, proseso, para mag-grow ka, magbago ka, at maging advance ka rin. Kasi,
282. Meron ka rin 282 dito, di ba? Which is 28, 2 plus 8, 10. 82, 8 plus 2, 10. 10, 10. 10, 10. Marami kang angel number 10 dito, ano? So, ito sinasabi sa'yo ng angel number na to. So, kailangan mong magbago, which is meron ka kasi angel number 5, ano? Para matamo mo ang victory. Ngayon, meron kang angel number 6 dito. Sinasabi sa'yo dito ng angel number 6, solid, stable, and committed relationship. Actually, angel number 10, 10. And then dito, meron tayong 9. Dito, 8 plus 5, 13. 4. Meron kang 4. So, angel number 4. Tapos, eto rin, pag ganito, 16. 10 talaga lumalabas sa'yo dito. So, dito meron tayong the world. Merong dadalhin ang etong universe, angel number 29, which is 2 plus 9, 11 to. Okay? So, master number yan, 11, which is the world. So, sinasabi sa'yo ng angel number 11, also meron din tayong 12, and 6 plus 6, 12. So, solid, stable, and committed relationship. Meron dadalhin sa yung person ng universe, isang tao na may practical, matyaga, mapagtanggol, at maaaring isa itong reward sa yun. Kasi ang mga tao, no, kapag sinabing reward, kasi meron kang angel number 8, and then meron kang woman holding a coin. Ang akala kasi ng mga tao, pag sinabing reward, ay pera. Hindi ganon, hindi lahat. At hindi porque sinabing victory. Kasi alam mo, ang reward or ang gift ng universe, hindi lahat pera. Bibigyan ka ng tao na magmamahal sa'yo ng tunay. Bibigyan ka ng mga tao na magiging gabay mo. Bibigyan ka ng advice. Gagamit ang mga anghel ng tao para mabigyan ka ng, magbago ang iyong mindset, ano? Gagamit sila ng tao para maghatid ng mensahe. Ngayon, reward din yan. Isang reward dahil once na napakinggan mo yung sinabi ng isang taong yun, magiget mo. So, magkakaroon ka ng malakas na intuition din. So, yung intuition, yung wisdom, galing din yan sa universe. Yan din ay bilang isang abundance. Bibigyan ka ng masaganang kaisipan na magiget mo, maiintindihan mo kung ano ba ang mensahe na nais iparating sa iyo ng universe. May mga tao na magbibigay sa iyo ng advice, at ikaw naman, kung dati hindi mo napapakinggan, hindi sarado ang iyong isipan, magiging open ka na. Magugulat ka na lang, bakit parang dati matigas ang ulo mo, pero ngayon parang meron ka ng lakas ng loob na pakinggan, meron ka ng tapang para kilalanin ang sarili mo, tanggapin ang sarili mo, alamin ang negative na pag-uugali mo. Isa rin yang parang reward din yan magmula sa universe. Kaya lahat ng nagaganap sa iyo, hindi dahil sa pinabayaan ka ng universe or kung ano, merong binigay sa yung challenges, obstacles ang universe na kaya mo yang lampasan. Hindi magbibigay ang universe sa iyo na hindi mo kayang lampasan yan. Okay? So, malamang na bibigyan ka ng reward ng universe or simpleng gift lang, at itong taong to makikilala mo, or baka yung iba sa inyo nakilala nyo na, or yung iba sa inyo karelasyon mo na. Ngayon, dahil sa yung mga kaganapan, maaring ikaw mismo or yung person mo mismo, magkaroon kayo ng self-acceptance. May dadalhin ang universe na ibang tao na, kumbaga, meron kayong pagtatalo. Yun ang, kumbaga, titimbangin kung ano ang side mo, ano ang side niya, and then later on, pagkakasunduin kayo. So, maraming mga
biyaya, regalo ang ibibigay sa'yo ang universe dito. Ang kailangan mo lang tanggapin ito. Kailangan mong mag-focus at huwag kang mag-focus sa negative side mo. Kailangan mong i-switch ang mindset mo. Maging positibo ka dahil meron ka angel number 11. And then, once na naging positive thinking ka, magre-reflect din yan sa person mo, sa karelasyon mo, or yung taong kung sino man yung taong mahal mo. May romance, ewan kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. Magre-reflect din yan. At itong taong to, isa siyang tao na masasabi ko, loyal and faithful. At hindi siya interesado sa pag-cheat. Maaaring yung iba sa inyo, akala mo siguro, hindi, yung karelasyon ko kasi cheater yan, yung ganyan. Malamang siguro, naging cheat lang siya. Meron siyang naging trigger. Alam mo yun? Minsan ikaw rin kasi nagtitrigger. Sige na, mag-ano ka, parang inaano mo, tinutulak mo rin. Kaya, natitrigger siya sa ganun. Malamang yung iba sa inyo, Scorpio, ganun ang sitwasyon ang nangyayari sa inyo. Kaya itong person mo, na siguro yung iba sa inyo nag-cheat. Pero kung tutuusin, hindi ito cheater. At regalo ito sa iyo. Yung iba sa inyo, ngayon nyo pa lang siguro makikilala or karelasyon nyo na, pero hindi ito cheater. Hindi ito binigay sa iyo ng universe para lokohin ka. Para maaring ikaw mismo ang gumawa ng hadlang. Dito nga, obstacle. Kaya ganyan ang nangyari. Ano? Pero, meron mang ibigay sa iyo, maaaring hindi lahat sa inyo, pero meron mang ibigay sa iyo ang universe dito na para talaga ito sa iyo. Maaaring binigay ito ng universe dahil sa ganyang ugali mo para mabago mo. Kung halimbawa, selosa ka, inggitera ka, kung ano man, para mabago mo at para mailabas mo rin yung power mo. Para mailabas mo rin yung sarili mo sa pagiging solitude. So, merong dadalhin sa'yo dito ang universe na para magbago ka rin. Mailalabas mo yung tunay na kakayahan mo, yung tunay na pagkatao mo. At yung iba sa inyo, malamang na indadalhin sa'yo ng universe, talagang loyal na tao, loyal, faithful, at wala talagang balak na lokohin ka. Yung parang makikipagrelasyon lang dahil just for fun, tapos makikipaglaro sa'yo, bye-bye ka na. No, hindi ganun ang ibibigay sa'yo ng universe. Maaaring ang ibibigay sa'yo ng universe, talagang gustong pumasok sa isang relasyon. Ang kaso nga lang, kung ikaw ang Scorpio na meron ka talagang negatibong pag-uugali, ganun ang mangyayari. Maaaring kahit sino naman kahit gaano kabuti ang isang tao, kung ikaw ay napaka-inggitera, napaka-nagger, alam mo yon kung ano-anong pagbibintang ang kahit sino naman lalayo talaga ang damdamin. Kaya dito sinasabi sa iyo ng universe na alisin mo yung ganyang klaseng pag-uugali mo, kung ikaw ang Scorpio na meron ganyang klaseng pag-uugali. Kung wala naman, okay lang. Pero dito sinasabi dito ng Power Angel number 8 at saka 19, meron kang lakas, meron kang kakayahan na mag-handle ng happy romance life. Okay? At kung bawas sinasabi mo, Scorpio, na ang dami na pinagdaanan ng person ko, ganyan. Ito na ang panahon para victory. Victory, and then yung mundo na iniikutan nyo, mag-iiba na. Hindi na kumpara sa dati. Kung meron kang, ano masasabi natin dito, hindi maganda ang samahan nyo, or ikaw lang mismo, never ako nagkaroon ng karelasyon na sineryoso ako, or talagang loyal sa akin, ngayon pa lang darating. Okay? Pero tinitimbang ng mga gabay mo, kung nasaan ka ba, kaya mo bang i-handle pag meron silang binigay sa yung reward? Kaya mo bang tanggapin yan? Kaya mo bang mapanghawakan yan? So, yan ang sinasabi. Actually, binibigyan ka ng impormasyon ng mga anghel dito about sa kung ano yung magaganap sa iyo sa ngayon or sa taong makikilala mo. Kaya, kung alam mo lang basahin ang mga angel number, actually, kodigo mo to Kodigo mo to. Kahit sa lottery, kodigo mo rin yan. Sa panaginip mo, may nakakita kang mga numero, kodigo rin yan. Sinasabi sa'yo ng mga anghel na eto, ganito.
Kaya itong person na to, tingin ko, may kakayahan siya yung tipo ng tao na may kakayahan isa kamay, yung pag meron siya hiniling na, ay gusto ko, ang relasyon ko masaya. Ang gusto ko, relasyon ko mauwi sa, ang tawag dito, sa masayang samahan. Ano? So, etong taong to, kung ikaw ang Scorpio na mababa, ang pagtitiwala mo sa sarili mo, ano, low self-esteem ka or meron kang self-criticism, siya ang magbibigay sa iyo, maglalabas ng power mo. Sa madaling salita, yung iba sa inyo. Kasi etong taong to, meron siyang kakayahan na i-grab niya ang happiness niya. Parang, happiness ko to, wala akong tatapakan na tao, pero gusto kong lumigaya. Ngayon, pag nagustuhan ka nito, talagang, parang siya ang mag-aano sa iyo. Ilalabas niya yung self-confidence mo, ilalabas niya yung mag-aayusin niya yung negative side mo. Bibigyan ka niya. Oh, see? 48. Ayan. 12 din. So, 48, 4 plus 8, 12. And then, 12, 12, 1 plus 2, 3. 3. Angel number 3. And, dito, 5, 595. Angel number 3. 2948. Talagang ano to, alam mo, Scorpio, kung bawa meron kang karelasyon na babalik, nagkaayos kayo, kung dati sinisip mo, cheater siya or niloko ka lang, ganyan-ganyan, ngayon, babalik siya for good. Babalik itong taong to for good, magiging solid na siya, magiging loyal na siya sa'yo, magbabago na siya. Kaya, eto ang regalo sa'yo. Reward nga to eh. Reward ka. Kahit ano pang sitwasyon ng meron ka. 46. Nasa line of 4 ka na naman. Dito, line of 2. Malabas ang ano mo dito, no? Then 10. Angel number 10. 4 plus 6. 10. 46. For angel number 46. Then meron ka ding 6 dito. 6, 4, 6. So, Scorpio, kailangan mo mag-switch sa positive mindset. Okay? Paunti-unti. At saka, stop overthinking. Kahit na hindi mo nakakita, kasi meron ka naka-blindfold ka dito, kahit hindi mo nakakita, huwag kang maging sigurista. Okay? Hindi mo talaga makakita kung ano talaga ang magiging future. Walang nakakasigurado kahit sabihin mong 100 manghuhula ang lapitan mo pa para maging kung ano magiging future mo sa taong to, walang nakakaalam yan. Dahil kahit sabihin ko na, oo, magiging happy kayo nito, pero pag binago ng Panginoon, ng universe, or meron ka negative mindset, magbabago yan. Okay? Kaya, para mas maganda ang buhay mo, iswitch mo, kasi sinasabi sa'yo ng angel number 5, which is 2 5, 55, 10, 10, marami kang 10, 46, and then 19, angel number 19. So, kailangan mong tumigil sa overthinking. Stop overthinking sa mga bagay-bagay. Stop na yung pagiging sigurista mo na kailangan gusto mo malaman kung ano talaga ang gusto niya sa loobin niya or kung ano. Itigil mo na yan. Okay? At sinasabi na magkaroon ka ng optimistic outlook at mindset. Angel number 46. Dahil ito ang magdadala sa iyo ng magandang resulta rin. Which is 10, 10, 10. Then 6, 6, 6, 4, 6. Okay? Then 282. Marami kang magagandang dito. Angel number. Oh, lumabas na ang, see? No place like home. 17, 8. 8 plus, 1 plus 7, 8. Meron kang angel number 8, 8, dalawa na. 8, 8. So, alam mo, Scorpio, ganyan talaga ang gabay natin. Nagbibigay talaga sila ng hint, nagbibigay sila ng clue. Kaya kung alam mo lang kung paano makipag-communicate sa kanila, alam mong basahin or magjo-journal ka para malaman mo mas maganda, para mas madali ka makakonekta sa kanila. Magiging mas madali sa'yo ang buhay mo. At hindi mo kailangan magpahula, manood ng mga tarot reading. Ikaw mismo, magagawa mong ma-validate ang mga angel number, ang mensahe ng iyong gabay.
Actually, bibigyan ka nga ng power dito. Isa sa power na ibibigay sa'yo ay yung tamang intuition. Actually, hindi lahat ng taong may third eye meron talagang discernment. Tandaan mo lang yan, ano, Scorpio. Hindi lahat ng taong may third eye ay sa Panginoon, sa universe. Especially yung mga taong nanggagayuma, nangkukulam, nagpapabalik ng asawa ng may asawa, na kumbaga negatibo, mga dark worker. So mag-iingat ka. Kasi kapag diyan ka kumapit sa mga taong mga negatibo, mga dark worker, ano, imbis na may reward sa'yo ang universe, mawawala yan. Kaya ka lang bibigyan dito ng universe ng reward dahil unang-una, sinasabi ng mga gabay mo, palitan mo ang iyong mindset. Okay? Switch mo yan from negative to positive para magkaroon ka ng reward. Ngayon, kung hindi ka magsiswitch, then wala itong reward. Hindi ka nila bibigyan ng gift. Okay? Kaya dapat may positive mindset ka para tumaas ang vibration frequency mo at magkaroon ka ng discernment, tamang intuition. Kahit na hindi ka spiritually awakened, kahit na hindi ang 7 chakra mo activated or open, ang Panginoon naman, hindi naman, maaring hindi ito ang time mo, ano? Pero kapag positive mindset ka, magiging konektado ka. Okay? So, ang kailangan mo lang dito, alisin mo yung pagiging nagger or yung pagiging low self-esteem mo, self-criticism, yung pagiging inggitera mo, silosa mo, or kung ano-anong mga iniisip mong negatibo na nakaka-apekto yan sa puso't isipan mo. Pati yung kilos mo nagiging negatibo rin. Kaya yan ang pagka-iwas-iwasan mo. Dahil lahat ng challenges na meron ka, lahat yan kaya mong ma-overcome. Yung mga ganyang negative feelings dahil may kakayahan ka. Meron kang 8 na angel number. And yung mga obstacles na yan, mga challenges na yan, part lang yan ng buhay natin. At may kontrata ka dito, di ba? So, bago ka nag-reincarnate, gumawa ka na ng script, ng senaryo. Meron ka ng senaryo, meron ka ng kontratang ginawa. At part na yan ng kontrata na ginawa mo. Kaya, obviously, kaya mong ma-overcome yan. As long as isi-switch mo yung mindset mo from negative to positive. At pag naging positive ka, katulad na sabi ko, tataas ang vibration frequency mo, mas madali ang inyong communication ng gabay mo. Sometimes, pag sobrang taas na ng vibration frequency mo, hindi mo namamalayan, ginagawa mo na yung pinagagawa sa'yo ng gabay mo. Hindi mo na kailangan ng assurance or ng sign, ng clue, ng hint, automatically gagawin mo at gagawin na yan. Kasi ano na kayo magiging one na kayo ng gabay mo. So, karamihan talaga pag tumaas ang positive mindset mo, ganun na mangyayari. At sinasabi sa'yo ng angel number, Scorpio, itapon mo na yung mga kalungkutan mo, yung pagiging isolate mo, ina-isolate mo ang sarili mo, yung solitude. Kung magkakaroon ka ng pag-asa at pananampalataya, lahat ng hangarin mo matutupad. Lahat na mawawala yung obstacles na yan, ma-overcome mo ang mga challenges. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka, maniwala ka na meron kang pag-asa na mabago lahat. Meron kang pananampalataya, lahat ng hangarin mo matutupad kasi. At mas lalo kang tinutulungan ng mga gabay mo kung ganyan talaga ang iyong energy. Okay? Pag tumaas ang vibration frequency mo, syempre gaganda ang aura mo niyan. So, gaganda rin ang enerhiya mo. Kaya, eto, sinasabi sa'yo ng angel number 55, which is 1010, dito rin may 19, and then 28. So, subukan mong mag-challenge. Okay? Sa ibang klaseng challenge ang gawin mo. I-challenge mo ang sarili mo. Kung ikaw ang Scorpio na natatakot ka ng magmahal, natatakot ka ng magtiwalang muli sa tao, sa karelasyon mo. Or natatakot ka ng makapagbalikan, kung ano mang kinakatakutan ng meron ka, i-challenge mo muna. Or i-challenge mo ulit ang sarili mo. Subukan mong magmahal, subukan mong magtiwala ulit. Kung takot ka dahil na-cheat ka before, bakit hindi mo subukan ulit na magtiwala? Dahil hindi naman lahat ng tao cheater. Hindi naman lahat ng tao masama. Hindi rin naman lahat ng tao mabuti.
ngayon. Pero, kung ano kasi ang mindset mo, 282 and 646, magre-reflect kasi yan sa sa environment mo. Kaya kung meron kang positive mindset, na-attract mo, kasi likes attracts like. Alam mo yun? Kaya kung manloloko ka, ma-attract mo rin yung mga taong manloloko. Kung palagi kang negatibo, mababa ang ano mo, yung mga narcissist ang ma-attract mo ngayon. So, kawawa ka naman, di ba? Magiging biktima ka. May kakayahan ka naman, may power ka naman. So, yun ang kailangan mong i-switch dito. At isa pa, Scorpio, meron ka rin ditong 50, which is 500. Then dito, 20. Alam mo, malamang kasi nga sabi ko sa'yo, reward ito ng universe. Meron kang victory and the world, and power and light, and then the fates. Meron dito, regeneration, then poise, no place like home. So, sinasabi sa'yo ng angel number 50 and 20 dito, na yung mga negatibong alaala mo sa mga nakalipas na panahon, yung kasi ang nagpapahina sa iyong kumpiyansa. Okay, kung ano man ang meron kang alaala na hindi maganda, yung mga experience mo na dati na kung ano man yan, malamang yun ang nagpahina sa'yo. Yun ang nagdala sa'yo para maging aloof ka sa tao, maging solitude ka, maging i-isolate mo ang sarili mo. So, meron kang ganyang klaseng enerhiya na nagpapababa sa'yo. Sa yung mga desisyon sa buhay, yung nagiging hadlang para makapag-move forward ka. Pero kung ikaw mismo, Scorpio, nagsusumikap or magsusumikap ka na i-switch talaga, baguhin. Ngayon pa lang, gusto mo nang, meron kasi akong ganitong nararamdaman, meron kasi akong, kung ikaw ang Scorpio na gano'n, may klaseng ganung nararamdaman. Kung isi-switch mo na yan, tuloy-tuloy ang mga angel number na ibibigay sa'yo. Okay? Sunod-sunod na yan, papadalhan ka ng mga, kaya kailangan i-journal mo yan, Kasi tutulungan ka ng mga anghel, tutulungan ka ng gabay mo, anytime tawagin mo lang sila, subukan mo na ano bang dapat kong gawin ngayon. Tapos, i-journal mo yung question mo. Tapos, pakiramdaman mo yung nakikita mo sa kaganapan. Ano ba nakita mo? Numero, oras, resibo na sa araw, sa umaga, sa tanghali. Kahit man lang 3 days, try mo. Subukan mo ang gabay mo. Para ganyan mo sila, para makilala mo sila, Tawagin mo sila at sabihin mo na babaguhin mo yung sarili mong pag-uugali, damdamin mo, yung mindset mo. Kasi babaguhin din nila yan, tutulungan ka nila. At sinasabi din kasi dito sa iyo ng angel number 628, which is 628, tapos 888, meron ka ding 8, tatlong 8. So, hindi pa huli ang lahat. Kaya magtakda ka ng malaking layunin mo at subukan mo mag-move forward, subukan mong mag-challenge. Kung lalaki ka, subukan mo manligaw or magpaligaw or sumali ka sa mga dating apps. Baka takot ka ng makapagrelasyon ka, makapag-ayos ka. Kung nagkaaway na kayo, nagkahiwalay kayo, ikaw na mismo ang gumawa ng ang tawag dito, ng step para magkaroon kayo ng communication. Kaya ang kailangan mo dito, change your mindset, negative to positive. Meron kang dito. Kasi sinasabi sa'yo ng eto, 6 to 8, 88, plus 8. Meron ka pang isang 8. Saan ko ba nakita yung 8 mo? Ito rin pala, 17, 1 plus 7. Ito rin pala, 1 plus 7, so 8. So, yung iyong love luck ay nagsisimula ng magpakita ng magandang senyales dito. Okay? Masasabi ko na, lalo na kung wala pang nanliligaw sa'yo na Scorpio, may manliligaw. Kung meron dating matagal ka na may karelasyon or nagkahiwalay kayo, may naging kanya-kanya na kayong karelasyon, or hindi naging magandang estado ng inyong buhay pag-ibig, senyales ito na kasi mayroong victory. So,
merong improvement. Ang divine energy ang magdadala sa'yo dito. Divine energy of love. Ihahatid sa'yo ng mga anghel. Malapit nang magbago ang kapalaran mo dito. Swerteng kapalaran mo sa pag-ibig. Kung dati sa tingin mo, walang magandang chance, ngayon magkakaroon na. Add lang tayo ng ilang, dami naman. Ang dami. Teka lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dalawa na lang kinuha ko. Diyang 19. 1 plus 9. 10. Ang dami mong 10. Tapos 24. Actually, 24 magandang number yan. Ano? Let it go. Let it go. Tapos meron kang 42. 42, 24. So, meaning, meron kang 10, the waking the lion. Let it go. So, sinasabi sa'yo ng angel number na to, isa itong passionate love. Malamang na itong person na ito, itong kung sino man ang karelasyon mo or darating pa sa'yo, or kung ikaw ang Scorpio na gusto mong makipagbalikan, kung sino man itong taong to, malamang na ito ang person na magiging destiny mo. Siya yung magiging destiny mo. Hindi ko sinasabing soulmate kayo or twin flame. No, hindi. Siya ang magiging destination mo. Ganon, magiging destiny mo siya. Maaring sa simula, hindi mo type or talagang before, hindi talaga kayo naging maayos ang inyong samahan. Hindi kayo naging, wala kayong pagkakasundo. Pero ngayon, magkakasundo na kayo. Siguro before, marami kayong hindi pagkakasundo, hindi pagkakapareho, then after na nagkahiwalay kayo, ilang months, years na siguro, nagkanya-kanya na kayong mga karelasyon, tapos magbabalikan kayo, magtatagpo ulit kayo, then masasabi ko na, eto na ang magiging destiny mo. Kasi before, magkaiba pa yung values nyo. Maaring dahil sa edad nyo, or maaring dahil na rin sa mga barkada, sa environment mo, or dahil sa pag-uugali mo rin before na siguro medyo childish or siya. Pero tingin ko dito sa paglipas ng panahon, magkakaintindihan na kayo, magmamature, or magbabago na kayo. Kasi babaguhin kayo ng gabay nyo dito or ng universe. Kaya medyo madrama ang magiging kaganapan sa inyo. Kaya yung love life nyo, need nyo kasi ang mag-grow dito. Need nyo kasi ang mag-challenge. Kaya need nyo rin mag-switch ng positive mindset. At wala kang dapat ikatakot. Kasi gift ito sa'yo ng universe. Kaya kung dati meron ka, kasi yung yan, niloko ako niyan, ganyan, tapos makikipagbalikan sa akin, ayoko na sa kanya. No, huwag mo isarado ang pinto. Or kahit man lang na meron kang sama ng loob o ayaw mo na talaga, pwede mo naman putulin pero hindi mo kailangang mag-maintain sa galit. Kasi once na meron kang galit sa puso mo, mahihirapan ka itaas ang vibration frequency mo. Kasi ang rules and regulation ng universe, kailangan marunong kang magpatawad. Kung totoo yan ang sinasabi ni Jesucristo, di ba? Kailangan magpatawad tayo. Mahalin natin ang ating kapitbahay, ang kaaway natin, di ba? So, pwede mo namang mahalin, pwede mo namang patawarin, at pwede mo namang tapusin na rin. Hindi mo namang kailangan makipagrelasyon. But still, ang kailangan mo dito, yung iyong enerhiya. Okay? Pero yung iba sa inyo, dahil mag-grow kayo, magmamature, so kailangan yung mag-challenge, switch nyo yung inyong negative mindset to positive. At wala kang dapat ikatakot. Kasi gift nga ito sa'yo ng universe. So, ang universe, hindi ka naman sasaktan. Instead, nire-refine ka niyan. Kung before, hindi naging magandang pag-uugali mo, para kang kutsilyo, hahasain ka niyan, para kang gold, para maging makinang ka. Tinan mo naman, di ba, makinang ang victory na baraha. So, nire-refine ka. And by that time na na-refine ka na, by that time na nag-grow ka na, nag-mature ka na, handa ka na naman mag-challenge, handa ka nang mag-switch, na let go mo na yung mga pangit na kung ano man yan, mga galit, insecurities, kung ano man yung negative na meron ka, yan na yung time na ibibigay sa'yo ng universe. So, etong person na to, ang magiging destination mo ngayon. So, ganun din siya.
magkakaroon na kayo ng pareho ng values, pinapahalagahan nyo sa buhay, ma-realize nyo na ikaw pala ang nararapat sa akin, ikaw pala ang mahal ko, sa'yo lang, sa'yo lang ako nakaramdam ng ganito. Before, oo, nagalit ako, ganyan, pero this time, iba na. Kasi nga, meron na kayong panibagong enerhiya dito. So, meron ng divine energy love na babalot sa inyo, babalot sa iyo, ikaw lang mag-isa. Dahil nire-refine ka nga ng universe dito. So, pinapolish ka para maging gold. At sinasabi din sa iyo ng mga angel number na to, no? Lalo na kapag nakita mo to, ilang beses mo nakita. So, sinasabi sa iyo ng angel number na to, una-una, ito 19 or 17. Kumbaga sinasabi, Scorpio, nandito kami sa tabi mo, always watching over you. Kaya, kumbaga sinasabi, just go ahead and follow your feelings at kumbaga, i-challenge mo, move forward ka na, mag-grow ka. Then ano ba ang dapat mong gawin kapag nakita mo ang mga angel number na paulit-ulit na 42, 24, mirroring number 646, tapos 19, 595, 282. Okay? So, yung mga ganyang angel number na nakikita mo, masasabi ko na, una, start meditating ka. At least man lang 5 minutes every day. Or mag-journaling ka sa mga angel number na nakakita mo. Kung mahirap mag-meditation, hindi naman kailangan na naka-Indian seat ka. No? Ang pag-meditation kasi, hindi naman lahat kailangan maka-Indian seat. Pwede ka naman mag-mantra lang, sabihin mo, ganun ka lang. Or, meron ding meditation na mag-walking ka lang, lakad-lakad ka dyan sa kapitbahay, palibot-libot ka lang. Or, merong meditation na yoga. Yoga posture, isa ring meditation yan. And, ang way din ng meditation, yung magluto ka. Which is, pag nagluluto ka, nakafocus ka lang sa ingredients sa niluluto mo. So, isa na rin yung meditation. Kasi para yung focus na sa isang bagay lang eh. Wala ka nang ibang isipin kundi yung, una, gigisa ka ng sibuyas, bawang. So, doon ka lang nakafocus. So, isa na rin yung meditation. Ako yan, usually yan ginagawa ko eh. Kapag ka-feeling na stress ako, magluluto ako. Minsan, niluluto ko 3 putahe. Kasama, paano na yan, pag 1 linggo na yan. Ilalagay ko sa freezer. But anyway, story ko yun. So, isa na rin yan, yung meditation, yung maglakad-lakad ka. Kung gusto mo naka-Indian seat, mag-Indian seat ka. Lalo na pag nakakita mo itong mga paulit-ulit na angel number. Then, pangalawa, avoid using smartphone or yung iPhone mo or computer bago ka matulog sa gabi. Kasi, especially, siguro 1 hour before matulog ka, wala na munang mga text, wala nang computer, kahit TV. Ka lang, kahit libro, huwag ka nalang magbasa. Manahimik ka lang. Intay mo na lang na antukin ka. Para walang kung ano-anong papasok sa loob ng isipan mo. And then, pangatlo, mas maganda rin yung maglakad ka sa nature. Meron kang nature dito no? So, maglakad-lakad ka. Katulad na sabi ko kanina, yung mga sa kapitbahay mo. Pero mas maganda sa nature, yung lupa, yung inaapakan. Pwede ka rin maghubad ng sapatos, magpaa, para maglakad-lakad ka sa park, sa kalikasan, or kung umuulan, pwede ka rin, maganda rin yan, lumabas ka ng bahay. Kasi karamihan, pag umuulan, ayaw lumabas. Pag umuulan, maganda rin yan. Kasi isa rin yang parang blessing din yan, Kumbaga, cleanse ka. So, yung kahit nakapayong ka, basta maglakad ka habang umuulan, pakiramdaman mo yung patak ng ulan sa iyong payong, yung ganun. So, yung mga ganyang klase, nababalansi mo ang iyong enerhiya, ang iyong damdamin. Hindi mo lang namamalayan. So, nagiging mindful ka sa mga ganyang pamamaraan. So, para matamo mo ang divine gift, ang victory, ang light na sinasabi ng iyong angel number, ng iyong mga gabay, para matamo mo ang divine energy mula sa universe, importante na maging mindful ka. At ang ibig sabihin kasi ng mindful, Scorpio, nangangahulugan ng pagbibigay pansin mo
or pagkakaroon ng kamalayan sa isang bagay. So, kailangan magkaroon ka ng attention sa isang bagay. Doon ka lang mag-focus. Sorry, Scorpio ha, in-stop ko muna kasi nagsabay-sabay na ang ambulansya, ang parang pulis ata yun. Ang dami. Kaya ni-stop ko muna. Pasensya na, masyadong maingay. Masyadong busy ang ating background. So, yan ha, Scorpio. So, Scorpio, hindi ko ulit alam kung kailan ko kayo mabibigyan ulit ng reading. At marami nagre-request na, ma'am, sa May, ano ba ang parating sa akin? So, pagka next time, pag may time ulit tayo, gagawa tayo ng question na ganyan kung ano ang parating sa inyo sa May. And yung iba, di ba, June, pasukan na, di ba? Yung iba rin nagtatanong, nagsisend ng email na ano ba ang angkop na trabaho ko, ano ba ang swerte ko sa pera ko. Next time, yan din ang ihahalo natin sa ating mga tanong, ano. So, abangan nyo na lang po, Scorpio. For the meantime, ito ang nakita ko sa mga angel number mo at ikaw nang bahalang mag-adjust, ano. Gumawa ka na ng journal mo para mas malaman mo kung ano ang mensahe ng iyong gabay ng mga anghel, ano. At Scorpio, ang sa spiritual awakening naman kasi hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo. Meron kasi nagsisend sa akin na ganyan, paano ba maging spiritually awakened? Ang masasabi ko lang, hindi mo na kailangan magsimba. Okay? Dahil sa simbahan, hindi ka rin naman makakapag-focus. Tsaka maliwanag naman na sinasabi sa Biblia, sinasabi ni Lord, ni Jesucristo, na sa kwarto ka lang. Close your door, tapos doon ka magdasal. Hindi mo na kailangan mag-post ng prayer sa Facebook. Hindi mo na kailangan pumunta sa simbahan para na makapagdasal, para makakonekta sa Panginoon. Kahit nasa paggising mo pa lang sa umaga, bago ka bumangon, pagmulat ng mata mo, magdasal ka na. Tawagin mo na si Lord. Magpasalamat ka. Yan ang mga way ng pakonti-konti. Hindi ka naman mamadaliin kasi sa mundo ng spirituality. So, yung magandang pag-uugali mo, yung mindset mo, kailangan meron ka kasing disiplina dyan. At yung disiplina niyan ang magugustuhan ng universe ng Panginoon. At yan sila na ang bahalang mag-decide kung magiging spiritually awakened ka, kung ano ba bibigay nila sa'yo. Sila naman ang pipili sa'yo. Hindi ikaw ang magtatalaga sa sarili mo na isang chosen one. Sila ang magbibigay sa'yo. Okay? So, Scorpio, maraming salamat sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.